itong mga malalaking tao na to involved sa droga na yan. Kaya kailangan talaga, kung gusto ng gobyerno na maniwala tayo sa kanilang war against drugs, yung bloodless war against drugs nila, kailangan magpa-drug test muna sila. Kailangan lumabas na malinis siya mula sa droga, kasi kung hindi, putya yan, naglolokohan tayo, kaya pala may lumulutang na droga dyan. Diretso. Namatay sa cocaine overdose si Response Corporation Air Paulo Tantoco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxic... Imaginein mo, ang yaman ng pamilya na to, tapos tahimik sila. Oy, mga Tantoco, dapat magsalita na kayo tungkol dito, magpa-interview kayo. Kasi kung totoong na-overdose to, bakit siya lang? Ba't hindi sila lahat? Kayo ba papayag na parang lumalabas, sugapa itong anak ninyo? Sugapa itong kamag-anak ninyo sa droga? Sila hindi, ganon? Bakit? Bakit yung ngiwi ng ngiwi? Hindi pa na-overdose. Bakit tong anak nyo kabata-bata na-overdose? Ako naniniwala itong batang ito, baka mabait to. Baka napilitan lang to. Hindi, sumalangit nawa ang kaluluwa, pero napakalaking issue nito para sa bayan natin Pilipinas. If someone dies sa overdose at hindi naman sila gumamit ng pondo ng taong bayan, hindi naman sila pinagkakatiwalaan ng tao, I mean, it's just a normal death. One death is too many, sabi nga nila. Pero normal na kamatayan lang yun, and namamatay naman talaga lahat ng tao. Nasa mga gawain na nila kung ano yung kamamatay nila sa hindi. Pero ito kasi, kaya importante sa atin, ito yung mga nagpapatakbo ng ekonomiya natin. Ito yung mga tao na konektado yung gobyerno sa kanila. Imaginein mo, namatay sa overdose ng drugs. Tapos, kasama pa nung asawa ng presidente natin sa abroad. Namatay ng overdose ng drugs. Pucha yan. That is ito na siguro yung inaantay natin pagkakataon para talagang to hold them accountable. Accountable in a sense na public office is a public trust. So, dapat bigyan nila ng assurance yung mga Pilipino na matitino kami. Na bagamat may mga kaibigan kaming adik, kayo rin naman meron Di lang naman kami, kayo rin, di ba? Meron din kaming kaibigan na adik, pero hindi kami nagpa-party kasama nila. At kung mag-party man kami kasama yung kaibigan naming adik, putya, hindi kami nagsasabong magkakasama. Shot lang, di ba? Pero ito, party, ang daming naiwang pulbo sa mesa, meron pang mga nakabalot, may alak na nakabukas, may alak na kalahati, may alak na ubos. Ibig sabihin, putya yan, nakatulugan nyo na lang yung pag-inom at pag-hit-hit. Tapos entourage ng First Lady, hindi ba kayo nahihiya? Di ba? Anong sasabihin ng ibang lahi? Anong sasabihin ng ibang bansa? Tangin na sabi, kaya naman pala mahirap ang Pilipinas Ganito yung mga leader. Di ba nakakahiya, nakakababa ng moral? Tsaka, putya, anong mukhang iaharap natin sa mga ibang lahi? Tapos, tingnan mo yung mga nagdodroga, namamatay sa labas ng kulungan. Yung galit na galit sa droga, ando dun sa loob ng kulungan. Si Pangulong Duterte, gigil na gigil sa droga. Halos ubusin lahat ng mga nagtutulak ng droga. Nandoon nakakulong. Samantalang itong mga humihit-hit ng droga, paparty-party, kahit drug test, hindi man lang ma-provide sa atin. Nasaan dyan ang hustisya? Huwag tayong papayag. Hindi pwede na ganyan, mga bossing. Kailangan i-push natin, pilitin natin sila. Kahit araw-araw kayong mga reporter, kayo ng mga bayaran, itanong nyo yan, kailan ba magpapa-hair follicle drug test? Etong mag-asawang ito, para patunayan sa sambayan ng Pilipino na hindi sila mga adik, hindi sila mga bangag, at mga matitino ang isip nila. Colgy report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. 4 na buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong March 9 Philippine Time, listed as significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoco. March 9 March 9. March 9 or March 8 sa kanila, March 9 sa atin at the age of 44. My goodness. Mas matanda lang pala sa akin to ng 20 years. Oo, bata pa to.
Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama si Tantoco sa entourage. Hindi pagka entourage mo, pinagkakatiwalaan mo 'yan, 'di ba? Pag entourage, pinagkakatiwalaan mo 'yan. Lagi mong kasama 'yan. Kasi si Banat Bay, entourage kami niyan. Pagka kami, umaalis kami, kasama namin matagal na namin kasama si Banat Bay, matagal na namin kaibigan. Close kami, lahat ng sikreto, lahat pinagsasaluhan namin. Pagkain, alak, pagkain, ride, ganyan. Pinagsasaluhan namin lahat, pati mga biyaya ni Banat Bay sa buhay, nililibre kami niyan. So, ganun, entourage kami ni Banat Bay. So, kung halimbawa magkakasama kami nila Banat Bay sa isang out of town, alam nga naman pagdating sa out of town, kanya-kanya tayo ng buhay. Hindi. When we go to Boracay, nang magkakasama kami, 2 weeks kaming nandoon or a little less than 3 weeks kaming nandoon, inabot pa kami ng Bagyo. Dahil nga magkakasama kami, si Banat Bay hindi siya pumapayag na wala yung iba sa paningin niya. Oh, walang hiya. Ako nagbayad ng accommodations nyo. Ako nagpapakain sa inyo. Asan kayo? Ganun yun. Pagka nawawala kami sa paningin niya, hanap kagad nyo. Asan kayo? Asan ka? Andiyan ka na naman sa kwarto, boss dada, natutulog ka na naman. Ano yun, nagpunta ka rito para matulog? Ganun yun si Banat Bay. So, ang gagawin ko kahit inaantok ako, pupuntahan ko siya. Lalabas kami, iinuman kami hanggang magliwanag. Sabi niya, kaya nga tayo nandito para mag-party. So, magpa-party kami. Iinom kami, maliligo kami sa dagat. Palakad-lakad kami, mag-jet ski kami, paparasailing, banana boat, parang mga baliw. Ganun ang gagawin namin. So, entourage kita. Tapos, pagdating natin dito sa lugar, matutulog ka lang. hindi, ka lang, sumabit ka lang. Di ba, ganun si Banat Bay? Anong ginawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Tutulog ka? Binayaran ko yung hotel mo, binabayaran ko, kain ka ng kain, tapos pagka party-party, solo ka, hindi pwede. Magkakasama tayo, lumabas ka dyan, bumaba ka dyan. Matulog tayo maghapon bukas, wala akong pakialam, basta mapuyat tayo ngayon, magkakasama. Basta gising ako, gising din kayo. Ganun yan. Ganyan kami nila Banat. Katulad kagabi. O magkakasama kami nila Banat kagabi. Ako si Jay at saka ako si Jay at saka si Banat. Tapos yung mga bodyguard niya. Si Jay may bodyguard din eh. Pogi ng bodyguard ni Jay. So magkakasama kami. Noong napagsaraduhan kami nung unang kinakainan namin, lumipat kami sa iba. Pinagsaraduhan kami ulit kasi hanggang alas 3 lang sila. Imagine mo alas 3 na. Yung dalawa gusto pang pumunta dun sa isang bukas pa. Hanggang bukas daw yung hanggang alas 6. Antok na ako. So, ginawa ko, pinabayaan ko siya ng maglakad doon, ako naiwan. Tapos, sumakay ako sa kotse ko. Tapos, hindi ko muna i-start. Si Banat Bay, tawag ng tawag. Asan ka? Hoy, dada, asan ka? Ganun ang ganun. Ako, tas in-start ko yung sasakyan, umalis na ako kagad. Iniwanan ko sila. Kita mo, galit na galit si Banat Bay sa akin ngayon. Kasi nga, we're supposed to be there partying, pero lumayas ako. Tinakasan ko sila. Ano mo, puro message sa akin ng dalawa, baduy ka talaga. Antok na ako, matanda na ako, hindi na ako pwedeng all-nighter. Walang yan. Yung ganun, pag magkakasama, hindi yan papayag na wala yung mga isa't isa sa paningin nila. Lalo na sa ibang bansa na you're supposed to be having a good time. Kailangan magkakasama tayo. Kaya, ewan ko. Kung maniniwala kayo na itong nangyari niyan sa LA, hindi kasama yung unang ginang. Nasa inyo na yan. Pero ito, ang sabi, part ng entourage niya, itong batang namatay na overdose. So, ang part ng entourage mo, addict, putang ina yan. Tapos may war on drugs kayo. Samantala si Pangulong Duterte, kinuha lang niya yung si Michael Yang na economy advisor. Pucha yan. Sa lahat ng operation ni Michael Yang, dinidikit na si Pangulong Duterte. Pati nga yung kung meron mang kinalaman sa droga talaga, pati nga yung kapatid dinidikit na kay Pangulong Duterte. Ano lang yun kinuha lang niya ng economic advisor. Di ba? Nakita lang nakasama niya sa picture. Pero ito kasama mo, entourage mo, pinagkakatiwalaan mo, addict.
So ilan pa ang mga adik sa mga kasamahan nyo dyan sa gobyerno? Ilan pa ang mga adik sa mga kasamahan nyo sa Malacanang? Yan ang malaking tanong na dapat talaga sinasagot ng buong-buo ng Malacanang, di puros kahol lang. Nang ipagdiwang nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Sa isang video sa social media account ng First Lady, present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero, Senate Pro Tempore Jingo Estrada, Tourism Secretary Cristina Frasco. Naku po. So kasama din ba mga to? O hindi, kailangan din nilang sagutin to. Ayan si Frasco, ayan si Cheese, tsaka si Jingoy. They also have to answer. Itong mga kasi kasama pala sila diyan. But then again, the problem is, itong namatay, hindi naman nila entourage. Hindi naman pwedeng lahat ng kasama nila dyan, iimbestigahan. Pwedeng tanungin kung nakasama ba sila sa party na yun. Pag sinabi na hindi, ibig sabihin, hindi sila kasapakat ng mga to. Pero kasi ang punto rito, sasabihin na naman, bakit hindi nyo tirahin si Cheese, hindi nyo tirahin si Jingoy, si Frasco, kasama pala sila dyan. Hindi sila entourage Nandiyan dyan sila bilang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Responsibilidad ni Jingoy, yung entourage siya, may sariling entourage si Jingoy. Si Cheese, may sariling entourage yun. Si Frasco, may sariling entourage. Ito si Madam, may entourage din na sarili. Sa entourage niya may namatay. So bakit natin idadamay yung mga tao na may mga nandiyan dyan unofficial or unofficial business? Nasa function nila yung pagpunta nila dyan, di ba? MMDA Chairman Romando Artes at iba't ibang Pinoy celebrities. Noong Mayo, pinabulaan na ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte na involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Hindi. So ito sinabi ni Inday kasi involved. Involved talaga. Bakit? Hindi, involved siya doon sa tao. Sa pagkamatay, hindi pa natin alam. Yun nga yung kailangan natin malaman. Para malaman natin, involved ba siya sa pagkamatay nitong batang to, imbestigahan siya. Kasama ka ba sa party? Entourage mo to. Kasama ka ba sa party? Kung hindi, nagdodroga sila. Hindi mo ba alam na nagdodroga sila? Saan sila kumuha ng droga? Kasama mo sila. Ikaw lang naman ang very New York. Ikaw lang naman ang Americanized. Hindi ba? So, saan sila kumuha? Hindi ba? Hindi ba alam? Kailangan imbestigahan yan siya. Yun yung pinupunto dito. Kaya pero siyempre si Inday, sabi ni Inday, sangkot. Baka may alam si Inday na hindi natin alam. Sinabi ni Inday noon, anong sagot ni Claire? Sa kanya pala lang galing ang fake news. Hindi na fake news to Hindi na fake news to, ma'am. Totoo na to. Nilabas na ng mga, nilathala na ng mga media. Di ba sabi niyo yung media, meron yan silang internal checking. Lumabas na for public consumption. Ibig sabihin, totoo, may report sa US na totoo. Anong fake news dun, Claire Castro? Baka wala kang alam kasi tanga ka. Baka hindi nila sinasabi yung mga bagay-bagay na ito dahil wala silang tiwala sa'yo kasi boba ka. Kaya siguro ganun. Siya pala ang source ng fake news na ito. Hindi na nga fake news to. Pinapakalat. Kumalat kasi ang haka-haka online na na-dictate sa Los Angeles CFL na ayon sa mga fact-checker ay Ayan, Vera Files. Yan yung magagaling tanggal ng mga Facebook accounts. Yung putang inang Vera Files na yan. Altered daw, hindi daw totoo. Coming from Vera Files. Diba? Alam na this. Meron silang abogado sa social media na nagfa-fact check na lahat na nagsasabi na si Lisa Marcos ay na-detain o si Lisa Marcos ay part nung nangyari na yan ay hindi daw totoo. According to Vera Files. So ano to? May kasunduan ba dyan? O talaga ba kayo? Paano nyo nasabi na hindi talaga totoo yan? Vera Files. Nag-imbestiga ba kayo? Kasama ba kayo nung pumunta yung mga kumuha sa bangkay doon? Nag-check doon sa vicinity? Kasama ba kayo doon? O in-interview nyo ba si Lisa Marcos at tinanong nyo ba si Lisa Marcos tungkol dito? Kasi para masabi mo na fake news ito, dapat ikaw
nag-due diligence ka. Hindi ba? So, kung nag-usap-usap na kayo tungkol dito, bakit walang report na nag-usap-usap kayo tungkol dito? Basta, nilabas nyo na lang according sa inyong kagustuhan na altered itong issue na to. Di ba? Ganyang kababoy ang fact-checking ng social media. Distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. Pero March 10, nakauwi. Pwede na ba nating sabihin na involvement, wala siyang involvement dyan? Bakit entourage siya? Kasama siyang pumunta dyan. Kasama niya yung mga yan na pumunta dyan. Bakit mag-isa na lang siya umuwi? Ang tawag dyan, nang iwan sa ere. Kasi, under ng diplomatic status itong ating mahal na ginang. Pero ang tanong, kasama ba siya sa inimbestigahan? Na-interview ba siya? Kasama ba siya sa listahan ng mga tao na dapat imbestigahan? Diba? Nakauwi siya dito? Yes. Bakit hindi makauwi dito yan? Diplomat yan. Asawa yan ng presidente. Pag pumunta yan doon, under diplomatic status. First lady yan eh. Alam nyo ba na yung mga diplomat dito sa Pilipinas, pagka sila ng krimen, nagkaroon sila ng krimen na nagawa nila dito sa Pilipinas, hindi mo sila pwedeng ikulong. Hindi mo sila pwedeng i-hold. Alam mo ba na kapag diplomat ka, pauuwiin ka lang sa bansa mo, kahit anong gawin mong kasalanan dito? Sa pagkakaalam ko hindi ko alam kung totoo o hindi kasi wala naman akong kwentang tao. Pag diplomat ka, kahit nang rape ka dito, nakapatay ka dito, sibat ka. No, yun ang kaya nga yan may mga status yan. Ganun lang po, pauuwiin ka lang. Tingnan nyo na lang yung nangyari kay Pemberton, hindi naman yun diplomat, pero anong nangyari? Di ba pinauwi lang yun? Di ba dinala lang, kinuha rin ng Amerika dito sa atin. So ikaw, asawa ka ng presidente, ikukulong ka ng ibang bansa. Pucha, gera yan. Diplomat yan eh. So, pauuwiin lang yan siya sa Pilipinas. At uuwi siya kung kailangan niya umuwi. Kasi nga, yun ang kapangyarihan noong isa sa mga perks ng asawa ka ng presidente. Isa sa mga perks na diplomat ka. Research nyo na lang kung papaano, kung ang isang diplomat ay makakakomit ng crime sa bansa na kung saan siya nandoon. Tingnan nyo na lang kung totoo yung sinasabi ko. Malamang sa hindi. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba nating ipakita? Yes, iyabang. Mayabang si Claire pag kayong siya eh. Pag kayong handa siya, mayabang yan. Pero pag yan, tinanong mo tungkol sa trabaho ni Bongbong, puta, walang alam yan. Oo, ganun yan. Oo, walang alam yan. Pero kapag patungkol sa pagtatanggol sa kanila at pagbanat sa mga Duterte, kompleto yan. May mga visual aids yan. Assistant Vice President ng Response Group si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, dating Communications Manager ng Response Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Nako po! Kasalukuyang Malacanang Deputy Secretary ang kanyang asawa. Kaya, ano ba yan? Pwede bang isipin na dahil nagtatrabaho sa gobyerno yung asawa niya, may cover up, gano'n? Kaya hindi sila nagsasalita, kaya hindi sila nagrereklamo. Gano'n ba yun? Gano'n ba yun? Kasi, hindi, ito lang kasi ang pangit ng, pangalan ng Rustans ngayon, Oo, kasi, siyempre, yung kanilang tagapagmana ay
may namatay sa paggamit, ha. Kasi ito yan, may sinasabi sila na kapag ka nasa high society ka, no, kapag ka ikaw ay nasa high society, sabi nila normal lang kasi yan eh. Ganyan din yung sinasabi ni Marbil eh, na yung mga kasi nagsashabu, normal lang kasi yan. Normal lang yan dun sa mga nag-overtime eh. Oo, pagka pagod ka na, syempre, overtime, di batak ka, tapos alive ka ulit, pwede ka na naman magtrabaho 3 araw dire-diretso. Okay lang yan. Oo, so parang nino-normalize nila yung droga. Yung iba naman, sinasabi na sa mga high society, mga bilyonary na yan, normal lang yan sa kanila yung paggamit ng cocaine Normal lang yan. Ito lang po kasi yan, mga bossing, ha? Mayaman ka, mahirap ka, middle class ka, pag addict ka. 'Di ba? Pagka lumulunok ka ng droga, lumulunok ka ng droga. Pag pusher ka, pag mamamatay tao ka. Walang estado ng buhay na tinitingnan yan. Unang-una sa lahat, kay bilyonaryo ka at kumukuha ka ng cocaine sa isang source, ibig sabihin yan, dapat yung source na yan mahuli para lahat ng mayayaman na binibigyan niya ng white powdery substance, maimbestigahan ng pamahalaan. Di ba? Parang sinasabi nila sa high society, normal lang yan yung magchuchok-tsakan sila sabay-sabay. Normal lang yan sa kanila. Putang ina, hindi yun normal. Hindi yun normal. Kamanyakan yun. So, ganun din dito sa paggamit ng droga. Regardless kung bilyonaryo ka o hindi, kailangan mahuli kung kanino ka kumukuha ng cocaine or baka may business venture ka with cocaine. Yun ang isang malaking problema nito. Kasi kung ang isang member ng high society, lalo na nasa gobyerno, mahilig sa droga, di ba ikaw, kung ano yung hilig mo, yun yung nininegosyo mo. Mahilig ako sa sapatos, magninegosyo ko sapatos. Mahilig ako sa sombrero, magninegosyo ko sombrero. Kung ano yung hilig ko, yung passion ko, usually, nandoon yung nandoon yung interest ko. Addict ka eh. So, yun ang interest mo, yun ang passion mo. Mag-cocaine ka na mag-cocaine, mag-shabu ka ng mag-shabu. Pag nagkapera ka, anong unang-una mong ginagawa? Bumili ng shabu. Bumili ng cocaine. Ngayon, may pera ka pang negosyo. Hindi ba? Di ang ininegosyo mo na niyan, cocaine. Pwedeng itong mga malalaking tao na to involved sa droga na yan. Kaya kailangan talaga, kung gusto ng gobyerno na maniwala tayo sa kanilang war against drugs, yung bloodless war against drugs nila, kailangan magpa-drug test muna sila. 'Di ba? Kailangan wala kang dumi sa mukha mo bago ka magpansin ng dumi ng iba. Kailangan malinis ka bago mo linisin ang bayan mong Pilipinas. Kailangan yung buong pamilya nyo maayos, law-abiding citizen kayo bago kayo magpatupad ng batas. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.